Hi po, nakabili ako ng pabo or turkey na karne, kaya ito yung ulam namin ngayon. So part siya so may hita yata to. Tapos nilinis ko na po yung turkey or yung pabo. Tapos nagkat ako ng carrots, celery, puree at saka sibuyas. Tapos nagpainit ako ng kaldero na naglagay ako ng konti ng oil kasi nga iprito ko muna yung pabo or yung turkey para wala bay langsa. So inuna kong iprito doon yung balat para medyo brown ba, medyo crunchy yung balat. So pagkatapos sa kabila, balik ta rin naman para brown ba. So yung version ko, ipiprito ko muna siya. Yung iba idiretso, ako gusto ko muna siyang iprito. Tapos tinakpan ko lang yan ng mga ilang minutes para ma-brown kunti yung sa ilalim. So pagkatapos, ayan, tanggalin ko din siya sa kahirapan. So pagkatapos matanggal sa kaldero ang karne, ang pabo, tapos ilagay ko na yung mga pinangkat ko na gulay. Tapos kunti halo-halo lang. So pagkatapos ko niya maghalo-halo, ibalik ko naman yung turkey or yung pabo na karne. Pabo mas siguro to sa ato sa Pilipinas, no? Pabo. Tapos maglagay ako ng beef broth or beef stock para di masunog ang atong karne. Tapos pamintang durog, dapat durog hindi buo ha, charot. Tapos kunting asin, yung kunti lang talaga. Huwag masyadong marami, maalat naman. Tapos, halo-haloin ko lang konti. Habang naghalo-halo ko dyan, nag-ready na pala ako ng oven. Yung oven, dahil i-oven natin to ng 2.5 oras para talagang lambot na lambot ang karne. So, naka-ready na yung oven. Ilagay ko na siya sa oven ng 200 grad yan siya nilagay ko. Tapos, i-check nyo lang or i-check ko din yan kasi pag hindi ko i-check one time, nagluto ako nito, nasunog. Kasi wala na siyang sabaw. Pag wala ng sabaw, pwede namang mag-add ng water. So, ayan, mayroon pang sabaw. So, hindi muna ako mag-a-add ng water. So, pagkatapos ng 2.5 hours, charan! Charot. So, tanggalin ko muna siya sa kaldero. So, ilagay ko muna siya sa Pyrex. Tapos, ilagay ko muna sa tabi. Tapos, tanggalin ko din yung mga itong nilagay ko. So, ang iba, inano nila, i-blend or i-mix nila para talagang, para bang puree ba, parang ganon. Tapos, ihahalo ako, ayaw ko dahil gusto ko lang buo siya. Kasi malambot naman. Tapos, yung sabaw, para super lasa talaga, nilagyan ko na ng cornstarch. Kailangan halo-haluin lang para hindi magbuo-buo. So, gravy na siya. So, pag ganyan nakalapot yung gravy, so, ilalagay ko na siya doon sa karne. So, ganyan, okay na yan. Sabaw pa lang, ulam na yan. Dahil nga sa sabaw din na yung inubin ba natin na 2 hours, talagang lasang-lasa siya. Tapos, yung buto na pakalambot ng laman. So, yung buto, mabilis na lang siya tanggalin dahil nga
malambot na malambot yung karning, lutong-luto talaga siya. Tsaka wala siyang langsa. Tapos yung gulay, pwede niyong ilagay dyan sa gitna. Ganyan. Tapos, syempre, lagyan ng gravy ang gitna. So, nakatikim talaga ako lagi dito pag yung mother-in-law ko. So, nakita ko yung paano niya ginawa. Ginaya ko talaga recipe niya to. Tapos, ito yung ulam namin. Guten appetit!